ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Panginoon, ikaw ang may likha ng langit, dagat at lupa, ng buwan, araw at mga bituin, tanang nilalang sa papawirin. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Ngalan niya ay dakilain. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagkapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumayin niyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng mga pangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan, at sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin. Pinasasalamatan ka namin dahil sa dakila mong angking kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Jesucristo, bugtong na anak. Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan.
sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang, O Jesucristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan mula sa mga buhay at piniling bato, ikaw ay nagtayo ng dakila at walang maliw na tahanan. Pag-ibayuhin mo ang pagloob ng Espiritu ng iyong kagandanahang loob sa iyong sambayanan upang kami lalong sumulong bilang iyong lungsod ng kapayapaan sa kalangitan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Noong mga araw na iyon, bumalik kami ng anghel sa pintuan ng templo. Sa ilalim nito'y may agos ng tubig papunta sa silangan. Ang templo'y paharap sa silangan. Ito'y nagmumula sa gawing timog na bahagi ng templo, sa gawing timog ng altar. Lumabas kami sa pintuan sa gawing hilaga at iniligid niya ako papalabas sa pintuan ng gawing silangan. Doon ay may mahinang agos ng tubig mula sa gawing timog ng hagdanan. Sinabi niya sa akin, ang tubig na ito ay papunta sa dakong silangan hanggang dagat na patay. Pag-abot nito sa dagat na patay, malilinis ang tubig nito. Lahat ng lugar na maagusan nito ay magkakaroon ng lahat ng uri ng hayop at isda. Pagdating ng agos nito sa dagat na patay, magiging tabang ang tubig ng dagat. Lahat ng lugar na abutin nito ay magkakaroon ng buhay. Sa magkabilang pangpang ng ilog ay tutubo ang sari-saring punong kahoy na makakain ang bunga. Hindi malalanta ang mga dahon nito, ni mawawala ng bunga, pagkat ang didilig dito ay ang tubig na umaagos mula sa templo. Ito ay patuloy na mamumunga sa buong taon. Ang bunga nito ay pagkain at gamot naman ang mga dahon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa bayan ng dakilang Diyos, batis niya'y may tuwang dulot. Sa bayan ng dakilang Diyos, batis niya'y may tuwang dulot.
Ang Diyos ang lakas natin at kandungan, at handang saklolo kung may kaguluhan. Di dapat matakot, mundo'y mayanigman, kahit nasa dagat, ang bundok mabuwal. Sa bayan ng dakilang Diyos, batis niya'y may tuwang dulot. May ilog ng galak sa bayan ng Diyos. Sa banal na templo'y ligaya ang dulot. Ang tahanan ng lungsod ay di masisira. Ito ang tahanan ng Diyos na dakila. Mula sa umaga ay kanyang alaga. Sa bayan ng dakilang Diyos, batis niya'y may tuwang dulot. Nasa atin ang Diyos na makapangyarihan, ang Diyos ni Jacob na ating kandungan. Ano man ang kanyang ginawa sa lupa, sapat ng pagmasdan, at ika'y hahanga. Sa bayan ng dakilang Diyos, batis niya'y may tuwang dulot. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, kayo ang gusali ng Diyos. Ayon sa kaloob ng Diyos sa akin, ako ang naglagay ng pundasyon bilang mahusay na tagapagtayo. Iba naman ang nagpapatuloy ng pagtatayo ng gusali. Ngunit maging maingat ang bawat nagtatayo, sapagkat wala ng ibang pundasyon na maaring ilagay liban sa nailagay na si Jesucristo. Hindi ba ninyo alam na kayo'y templo ng Diyos at naninirahan sa inyo ang kanyang Espiritu? Parurusahan ng Diyos ang magwasak ng templo niya, sapagkat banal ang templo ng Diyos at kayo ang templong iyan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Aking bahay na pinili ay pagpapalaing lagi, nang ngalan ko'y manatili. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Malapit na ang Paskwa ng mga Hudyo, kaya pumunta si Jesus sa Jerusalem. Nakita niya sa templo ang mga nagbibili ng baka, mga tupat, mga kalapati, at mga namamaliit ng salapi. Gumawa siya ng isang panghagupit na lubid at ipinagtabuyang palabas ang mga mangangalakal, pati ng mga tupa. Isinabog niya ang salapi ng mga namamalit at pinagtataob ang kanilang mga hapag. Sinabi niya sa mga nagbibili ng kalapati, "Alisin niyo rito ang mga iyan. Huwag ninyong gawing palengke ang bahay ng aking ama." Naalala ng kanyang mga alagad ang sinasabi sa kasulatan,
Ang aking malasakit sa iyong bahay parang apoy na nag-aalab sa puso ko. Dahil dito'y tinanong siya ng mga Hudyo, anong tandang maibibigay mo upang patunayang may karapatan kang gawin ito? Tumagon si Jesus, gibain ninyo ang templong ito at muli kong itatayo sa loob ng 3 araw. Sinabi ng mga Hudyo, 46 na taon ginawa ang templong ito at itatayo mo lang sa loob ng 3 araw? Ngunit ang templong tinutukoy ni Jesus ay ang kanyang katawan, kaya't nang siya'y muling mabuhay, naalala ng kanyang mga alagad ang sinabi niyang ito at naniwala sila sa kasulatan at sa mga sinasabi ni Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang gabi po sa inyo, mga minamahal kong kapatid. Ngayon po ay pinagdiriwang natin ang kapistahan ng pagtatalaga ng Palasyong Simbahan sa Lateran o sa Roma. Kaya nga po yung ating mga pagbasa ay patungkol sa simbahan. No? Ito ay patungkol dun sa structure, patungkol doon sa simbahan bilang isang komunidad na bumubuo, no? Bilang simbahan, no, na nagiging dahilan ng paglapit ng Diyos o paglapit ng tao sa ating Panginoon. Narinig po natin, mga minamahal kong kapatid, sa unang pagbasa sa aklat ni Propeta Ezekiel, yung templo daw po, no, na dito mula sa templong ito nagmumulang isang bukal, no, may nagmumulang tubig. At itong tubig na ito ang nagiging dahilan upang yung mga nadadaanan nito ay magkaroon ng buhay. Sa atin pong buhay pananampalataya, ganun din. Ang simbahan po ang nagsisilbing tulay, no, natin upang tayo makatanggap ng biyaya mula sa Diyos. Kasimbahan po tayo nagdarasal at nakikipagtagpo sa Diyos. Inaalam po na sa pamamagitan po ng simbahan tayo nakapagdarasal upang malaman ng kanyang kalooban. Kasimbahan po natin natatanggap ang iba't ibang sakramento. At tulad po ng sinabi sa ating unang pagbasa, dahil po dito'y nagiging dahilan ng simbahan upang magbigay buhay. Ang nagbibigay buhay po ay ang Diyos ng tahanan ng simbahang ito. Kaya naman po ang sino mang pumapasok, ang nadadaanan ng mga biyayang ito ay tunay na nagkakaroon ng kaligtasan at kagalingan. Tayo po mga Pilipino, kapag madaraan tayo sa simbahan, parati tayo nag-aantanda ng krus. Bakit tayo nag-aantanda ng krus? Kasi nire-recognize natin, no? Alam natin ang presensya ng Diyos ay nasa simbahang ito at tayo nagbibigay galang, humihingi ng panalangin at kaligtasan sa ating paglalakbay. Sapagkat naniniwala tayo tulad, no, nung sinabi ng propeta, lang lahat ng madadaanan, no, nung batis na nagmumula, nung tubig na nagmumula sa templo, lahat ay magkakamit ng buhay. Ganun din tayo. Kaya tayo nag-aantanda ng krus kasi nais natin sa pag-alala sa Diyos, tayo rin ay magkamit ng buhay na walang hanggan. Sa ikalawang pagbasa, itinuturo naman ni San Pablo sa kanyang unang sulat sa mga taga-Korinto, hindi lang pala yung structure, yung simbahan, no, na bato ang simbahan, kung hindi tayo. At sino daw yung pundasyon natin? Ang ating Panginoong Jesucristo. Hindi lang yung structure, kung hindi ang bawat isa sa atin ay haliging bumubuo sa simbahan ng Diyos. Kaya nga ano yung tawag? Kung tayo ay tahanan ng Diyos, tahanan ng Banal na Espiritu, dapat yung ating katawan ay nakahanda bilang tahanan ng Diyos. Ibig po niya sabihin, no, dahil nananahan sa atin ang Banal na Espiritu, no, tayo ay bumubuo ng simbahan, iisang simbahan ni Jesus. Kaya nga kahit yung walang structure, no, ang tanong, pwede pa bang tawaging simbahan?
ang mga Kristiyanong nagtitipon-tipon sa simbahan, pwede pa din. Diba sinabi ng ating Panginoon, kung saan man, no, na may natitipon sa aking ngalan, ako'y nasa kanila. No? Nasa kanilang gitna. So, ibig sabihin, kahit pa wala tong structure na to, basta tayo ay nagsama-sama para sa ating Panginoong Jesucristo, sa Kanyang ngalan, tayo bumubuo pa rin ng simbahan. Bakit? Dahil tayo ay tahanan ng banal na Espiritu. Kaya nga, tingnan nyo na lamang yung paalala ni San Pablo sa kanyang sulat. Kailangan handa yung ating kalooban. Hindi tayo gumagawa ng mga bagay na maaaring maging dahilan, no, upang ang banal na Espiritong nananahan sa atin ay ma-desecrate. No, o kaya mabastos natin at hindi maigalang dahil sa ating mga ginagawang kasalanan. Kaya gano'n na lang kaigting yung kanyang paalala. Igalang ang ating mga katawan, ihanda ang ating kalooban sapagkat sa atin nananahan ng Espiritu Santo. Tayo'y templo ng banal na Espiritu. Templo tayo ng Diyos. Na kahit wala tayo sa structure, sa simbahan, pwede pa rin tayong magdasal at pwede pa rin maranasan sa atin yung kabutihan sapagkat nananahan sa atin ang banal na Espiritu. Kaya nga malalaman natin, no, kapag yung mga taong nakakasalamuhan natin hindi napapabuti kapag tayo ay nakakatagpo, baka kailangan natin i-check yung ating sarili. Baka hindi na tayo pinananahanahan ng Espiritu. Baka pinalayas na natin ang banal na Espiritu sa ating buhay at pinalitan na natin ng ibang Diyos sapagkat hindi na nakakatagpo sa atin, no, ng mga makadiyos na bagay yung ating kapwa pag nakakasalamuha tayo. Kaya tingnan nyo na lamang yung paalala ng ating Panginoon sa ating mabuting balita. Nung siya'y nandun sa templo, nang makita niya na tila ginawang palengke ng mga Hudyo, ng mga nagbebenta, yung bahay ng ating Panginoon, bahay ng kanyang amang, templo, ng ginawa niya. Pinagpapaalis niya yung mga tao doon. No? Dahil nagiging dahilan na yung kanilang mga ginagawa upang maging sagabal sa mga tao na tunay na makasamba sa Diyos. Pero alam niyo po, imbis na sumang-ayon dito yung mga dalubhasa sa batas sa mga panahong iyon, ano yung ginawa nila? Isa ito doon sa ginamit nilang paratang, mga maling paratang kay Jesus upang siya'y maipako sa krus. No? Hindi nila, dahil sa kanilang galit, nawalan na ng objectivity, no? Na dapat namang magalit talaga sila sapagkat ginawa ng, no, palengke, yung templo, yung banal, tinuturing na pinakabanal, no, na lugar sapagkat dito nananatili ang Diyos. Hinayaan nila nagkaganon. Hindi sila nag-react. Bakit? Hindi sila nanindigan sa tama. Bakit? Sapagkat, no, ayaw nila kay Jesus. Pwede palang gano'n, no? Kahit na tama yung ating ipinaglalaban, basta may galit sa atin yung isang tao, pwede pala tayong talikuran at baliktarin. At naranasan niya ng ating Panginoong Jesucristo. Bilang simbahan, mga minamahal kong kapatid, bilang iisang katawan ng Diyos, tayo'y kanyang bahagi. Alam niyo po, sa pagsunod natin sa Kanya, tunay na maraming magagalit sa atin. May mga tao na hindi matutuwa sa mga pagsusumikap natin at paparatangan tayo nagpapanggap. Paparatangan tayong gumagawa ng mga bagay na hindi ayon sa kalooban ng Diyos. Pero hindi dapat ito mag-discourage sa atin. Hindi dapat ito maging dahilan upang humindo tayong maging mabuti. Hindi dapat ito maging dahilan upang magpatuloy tayo sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Bakit? Hindi mauubos yung sasabihin sa atin. No? Parati tayong hahamakin dahil sa pagsunod sa ating Panginoon. Ang mahalaga, tandaan natin mga minamahal kong kapatid, no? Tayo'y tahanan ng banal na Espiritu. Tayo'y tahanan ng Diyos. Ang mahalaga, hindi yung sasabihin ng kapwa ko. Ang mahalaga, ako ba'y nagiging instrumento
ng paglapit ng aking kapwa sa Diyos? Ako ba'y tunay na bahagi ng simbahang ito? Yun lang ang mahalaga sa huli. Kasi yung sasabihin sa atin, mabuti o masama yung gawin natin, hindi matatapos. Gawin mo yung tama, may masasabi. Gawin mo yung mali, may masasabi pa din. No? Pero kapag tayo sumuko, Father, ganun din naman, di na lang ako magsisimba, di na lang ako magpapakabuti, talo. Hindi tagumpay ang Diyos sa ating buhay. Bakit? Kasi tayo'y sumuko. Dapat pinaninindigan natin yung ating tinanggap ng binyag. Tayo'y mga tahanan ng banal na Espiritu, tahanan ng Diyos. Sa makatwid, dapat isinasabuhay natin ito. Dapat ang bawat pakikipagtagpo natin sa ating kapwa ay maging karanasan ng ating kapwa ng paglapit sa Diyos. Dahil kapag tayo yung dahilan ng paglayo ng ating kapwa sa Diyos, ibig sabihin, hindi natin isinasabuhay ang ating bukasyon. Sapagkat ang tunay ng templo ng Diyos ay siyang daan ng ating kapwa. Tayo nagiging daan kung tayo tunay na sa Diyos at tahanan ng Espiritu Santo, ang ating bawat pakikitagpo'y daan patungo sa langit. Diba, napakaganda po. Tayo nagiging daan ng ating kapwa upang sila'y maakay sa langit. Kung hindi pa po ganon yung sitwasyon natin ngayon at hinahangad ngayon, hilingin natin yung mga biyayang iyan. Hilingin natin sa Diyos na maging instrumento tayo ng pagbabalik loob ng ating kapwa. Maging instrumento tayo ng paglapit ng ating kapwa sa ating Panginoon. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid na nanahan ng ating tagapagligtas sa buhay na templo ng kanyang simbahan, isang binyagang bayan na tinipon sa ilalim ng kahalili ni San Pedro. Manalangin tayo sa ating Ama sa tulong ng Banal na Espiritu. Panginoon, pagpalain mo kami ang iyong mga buhay na templo. Panginoon, pagpalain mo kami ang iyong mga buhay na templo. Ang pandaigdigang simbahan naway lumago sa pagkakaisa at pananampalataya sa pamamagitan ng ating katapatan sa Santo Papa. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo kami ang iyong mga buhay na templo. Ang mga bansa naway mabuhay sa kapayapaan at iwasan ang paghihiganti at paglalaban. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo kami ang iyong mga buhay na templo. Ang mga naghahanap sa Diyos, naway matagpuan ang bato ng pananampalataya ni San Pedro at ang lakas ng loob ni San Juan Bautista. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo kami ang iyong mga buhay na templo. At tinawang ipakita ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng ating pangangalaga at paggamit sa gusalang ito ng simbahan. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo kami ang iyong mga buhay na templo. Ang mga yumao naway maging mga buhay na bato sa walang hanggang templo. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo kami ang iyong mga buhay na templo. Mga minamahal kong kapatid, ating ilapit sa ating Panginoon ang mga personal nating kahilingan. Ipagdasal din po natin ang lahat na nagpamisa, ang lahat ng humingi ng ating panalangin, ang mga kamag-anak natin at mahal sa buhay na pumanaw, at ang lahat ng kaluluwas purgatorio. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo kami
ang iyong mga buhay na templo. Mapagmahal na Ama, itinaas mo ang katawan ng iyong anak, ang maluwalhating templo ng muling pagkabuhay, bilang kanyang katawang mistiko at templo sa lupa. Iniaalay namin sa iyo ang aming mga panalangin, taglayang pag-asa na makakabahagi kami sa gayon din muling pagkabuhay. Inihiling namin ito sa pamagitan ni Kristo aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Itong alak at tinapay ay handog sa iyo, Ama. Ito'y bunga ng aming gawang iyong pinagpala. Sumasamo ang iyong bayang, tanggapit iyong basbasan, nang sa amin maging tunay na katawat dugo ng iyong anak. Tumayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang paghahain ito at ipagkaloob mo sa mga nananalangin sa iyo ang lakas ng dulot na pakikinabang sa mga nialay dito sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ni ikaw ay aming pasalamatan. Minarapat mong manahan sa bahay dalanginang itinayo para sa iyo, upang kaming mahubog mo bilang tahanan ng iyong Espiritu, sa maipagkakapuri mo sa pagtataglay ng iyong sariling kariktan. Itinilaga mo sa iyong kabanalan ng gusaling kababanaagan ng iyong tinipong sambayanan, kaysa ng anak mong palagi ng makapagluwal ng mga kasapi na sa iyo'y sasapit na maluwalhati. Kaya kaisa na mga anghel nagsiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo. Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng Espiritu, gawin mo banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin niyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo."
Kaya hindi naman nang matapos siyang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin yung lahat ito, tinimin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ni ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Tumayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magkasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling maubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagidapat namin lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Isa na mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ng kabiyak na puso niyang San Jose, kaysa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo. Diyos samang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagabilin naman nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami, Diyos, lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayos lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananimbikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan, pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Mga kapatid, ito si Jesus siyang kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan sa sanlibutan. Mapalat tayong inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagsanggalang nawa tayo ng katawan at dugo ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. How lovely is your dwelling place, O Lord, mighty God, Lord of all. How lovely is your dwelling place, O Lord, mighty God, Lord of all. Even the lowly sparrow finds a home for her brood, and the swallow a nest for herself where she may lay her young. In your altars, my King and my God. How lovely is your dwelling place, O Lord, mighty God, Lord of all. Blessed are they whose dwelling is your own, Lord of peace. Blessed are they refreshed by springs and by rain, when dryness dawns and skates. Behold my shield, my King and my God. How lovely is your dwelling place, O Lord, mighty God, Lord of all. How lovely your dwelling place, O Lord, mighty God, Lord of all. Announcement. Available na po ang opisyal na kalendaryo
para sa taong 2024 ng ating parokya. Sa mga nagnanais bumili, maaari kayong magtungo sa ating parish office. Ito po ay nagkakahalaga ng 80 pesos. May karagdagang discount sa bulk orders. Available pa rin po ang ating mga All Souls envelope sa mga nagnanais. Maaari kayong kumuha malapit sa mga pintuan ng ating simbahan o sa information guard. Isulat lamang po ang mga pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan at mga kakilalang na mayapa o sa makabilang buhay na. At sa buong buwan ng Nobyembre, ito po ay ating isasama sa lahat ng mga misa na nagaganap sa ating simbahan. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, niloob mong ang lungsod ng kapayapaan sa langit ay aming mabanaagan. Sa nakikita naming sambayanan mo sa lupang ibabaw, ipagkaloob mong sa aming pakikinabang, kami panahanan ng iyong kagandahang loob, at ang tahanang na iyong kadakilaan sa langit ay aming mapasok sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin para sa mga kaluluwa. Mga kapatid, ating ipagdasal ang ating mga minamahal na yumao at ang lahat ng kaluluwa sa purgatorio. Panginoon namin Diyos, Sama namin, Ikaw po ang dahilan ng aming pagsilang, sa iyong galing ang aming hiram na buhay. Buong kababaang loob po kaming nananalangin at kami nagmamakaawang kalugdan po ang mga kaluluwa ng mga pumanaw na sa mundong ito. Sila naway magkamit ng buhay sa iyong piling. Alisin mo ang anumang mga karumihan ng kasalanan upang sila'y maging marapat sa iyong walang hanggang kalinisan. Iahon mo sila mula sa purgatorio at bigyan ng puwang sa iyong kaharian sa langit. Kapayapaan kailanman ang igawad ng may kapal sa mga yumaong nagsipanaw. Sila naway silaya ng iyong ilaw na walang hanggan. Amen. Mapanatag nawa sila sa kapayapaan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkang nagsusumamo sa iyo. Makamtan nawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang pangako nila noon sa binyag, na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Mayo kayong taglay ang kapayapaan ng Pong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipinto ka namin
Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.